Ngayong araw nga ay lalagyan na natin ng haligi ang gate na ginawa dito sa ating farm. Nung panahon nga na na-post natin na nagpa-gate tayo dito sa ating farm, samot-sari yung mga comment. Pero halos comment doon ay sana daw kinoncrete namin yung buhos. Nasayang nga daw yung nagagastos namin dito kung hindi lang man daw aabot ng 1 year yung gate namin. Gusto lang din talaga namin magpasalamat sa inyo dahil sa concern nyo sa amin. Nung naikabit nga yung gate namin, napag-isip-isipan namin na mas better talaga na poste na concrete yung ilalagay namin. Sa kadahilanan na sobrang bigat nito. Ito nga pala yung mga ugat ng mga kahoy na pinutol namin kasi matatamaan sa bakod na gagawin natin. Mahirap nga itong tanggalin since napakalaki ng ugat. Kung alam lang talaga natin na puputulin din natin to, sana nung panahon na nagpagawa tayo ng daan dito at may backhoe pa, pinatanggal na lang natin to para isahan na. Wala din kasi talaga kaming masyadong idea dito sa pag-gate. Hindi din naman nasabi sa amin na kailangan namin magbuhos sa pinawilding namin na gate. Kaya naman nahuli na yung pag-concrete ng poste. Before nga namin to naikabit, sana nga ay may nakapag-advise sa amin para hindi doble yung nagastos namin. Pero wala andito na to, kaya naman gagawa na lang din natin ang paraan. Kailangan talaga hati-hatiin yung pagtanggal yo. Di kaya yung buo talaga. Tignan nyo naman hati-hati Tapos dito din sa kabila hati-hati. Yan. May mga natutunan nga kami dito sa paggawa natin ng mga projects dito sa ating farm na dapat pag nag-project tayo, hindi tayo magdadalawang isip. Kumbaga, final decision talaga kung ano yung decision mo. Kasi kung paiba-iba ka, magiging doble yung gastos mo. At isa pa, sayang yung panahon. Panahon na sana tapos na, tapos babalikan pa. Instead na mag-focus tayo sa next na project. Pero ang dami nakapagsabi sa amin na ganito daw talaga pag may pinapagawa ka, lalo na yung bahay. Hindi talaga may iwasan na magkakaroon ng problema. Kaya nga daw doble yung mararamdaman mo, stress at saya. Pero ganoon naman talaga yung buhay weather lang. Hindi sa lahat ng pagkakataon masaya tayo at hindi naman din sa lahat ng panahon malungkot tayo. Kaya naman wag tayo papadala sa stress na yan. Kasi darating din yung panahon na yung pinoproblema mo ngayon ay masusolusyonan. Kaya wag na lang natin madaliin. Kasi nga, the more na minabadali natin yung mga bagay-bagay, the more na nape-pressure tayo at nasi-stress. After nga nila matanggal ang ibang part ng ugat ng kahoy, dahil bakante kami, bumili na lang din kami ng mga materialis na kakailanganin. Konti lang naman talaga yung i-concrete natin na pader, pang-alalay lang talaga sa poste ng ating gate. Ganito yung sitwasyon namin. No choice Magpa-deliver pa tayo, matatagalan. Oo nga. So yung pinakamahirap na part ngayon ay may paakyat dito. Tignan natin kung madaos to mga bakal na to, patay. Mahirap Mahirap yan din, Okay malaglag na. ka pa dyan. Wala, dito na daw. Ito na nga, paakyat na. Oh my goodness. Mahirap ba yan? Oh no! Ala, tignan nyo naman. Sobrang paakyat ito. Ala. Ala. Huy! Kaya. Grabe talaga si Abante. Super power. Panggala na, pang-pamilya na, pang-negosyo, pang-sports pa. Huy, sa wakas nga ay nalagpasan natin ang challenge sa pagkarga ng mga materialis na to. Pagdating nga namin dito sa farm ay pinadiskarga agad namin. Nung sumunod na araw nga ay pinorma na nila yung mga bakal na gagamitin natin para sa pader at poste. At ito na nga yung sinasabi natin na gastos kasi nga nagkagastos na tayo ng semento dito tapos babakbakin lang, diba? Kahit ganon, patuloy lang tayo, laban Lahat ng stress na nararamdaman namin ngayon, alam namin ay mapapawi din to pagkatapos ng lahat. Dahil nga sa mga pagsubok na pinagdaanan namin ngayon ay mas napagtibay yung pagsasama namin ni Norme. Oo, may mga time na naiiyak na siya at di niya alam kung ano yung gagawin niya dahil kakaisip na gusto na niya matapos dito. Di namin alam kung bakit ganito. Kasi may magiging isang rason talaga kung bakit hindi matutuloy-tuloy yung pagtatrabaho dito. Syempre, tuwing na-feel yun ni Norme, andito tayo para alalayan siya. At syempre, para i-cheer up siya. Kumbaga, give and take lang din talaga kami ni Norme. Kasi may mga panahon din na hindi ko din alam kung ano yung mararamdaman ko. Yun bang ako na naman yung walang gana? Minsan nga sa sobrang pagod namin, mapapaisip kami na wag na lang muna tayong mag-vlog. Pero syempre, yun yung hindi namin gagawin sa inyo. Kahit naman na-feel namin itong mga ganito, hindi ibig sabihin na hindi na kami magpapatuloy. Syempre, ngayon pa ba kami susuko na ang dami na naming nagawa dito at ang layo na nang narating namin. Syempre, isa kayo sa dahilan kung bakit narating namin kung saan kami ngayon. Simula pa lang sa papagawa ng daan dito sa ating farm hanggang ngayon na may modern bamboo house na tayo, may gate na at
nagbakod, andyan pa rin kayo. Sana nga hindi kayo magsasawa sa pagsuporta sa amin. Alam ko naman hindi lahat ay suportado sa akin bilang partner ni Norme. Okay lang yan at accept ko yan kahit ano pa yung i-comment nyo, wala lang sa akin yan kasi iba-iba naman talaga tayo ng pananaw sa buhay at hindi ko naman talaga kayo mapiplease. Ayaw na din namin i-stress yung sarili namin sa mga ganyan. Mag-focus tayo kung ano yung kaya natin gawin sa buhay natin para mag-improve, hindi sa ibang tao. Sige ka, masustroke ka talaga. Char lang. Minsan nga din sa buhay natin ay mas focus pa tayo sa ginagawa ng ibang tao kaysa sa sarili natin. Pero siguro nature na talaga ng tao yan. Basta lagi nyo na lang din tatandaan na wala talagang perpekto sa mundong to. Hindi din natin alam yung pinagdadaanan nila kung bakit nagawa nila yung mga bagay-bagay na hindi natin expect na gagawin nila. Kaya kahit mahirap man, pilitin nating intindihin at maging mabuti. Dito nga hindi pa natapos yung pag-file dito sa pader natin. Siguro sa susunod na video ay matatapos na to. Salamat sa panonood nyo. Bye!